Nung ginawa akong detachment commander sa Jagyan, August, November 23, 2003, 2002. Ako ang commander doon. Ngayon, yung oras na yan, may info kasi mga kababayan ko yung nandun sa gilid-gilid. Sabi nila, mag-iingat ka at nakita namin yung mga tropa na sa labas. Ngayon, yung araw na yan, ang hawak ko, kanyata, 16 kami na ipi. Tapos cup ko na mahigit 20. Kaya lang yung oras na yan, siyempre gabi dumilim bago pumasok yung mga tropa ko. Yung mga kap ko umuwi sa kanilang bahay, yung mga naka-duty lang ang kwan. Tapos yung kasamahan kong ipi na tao ko, nasa labas na yung iba. Nung bandang alas 7 ng gabi, alas 7 ng gabi, bumanat na lahat yung detachment ko putukan na sa labas, pasok sa amin. Pati yung tower ko tad-tad na yan. Pero bago yun, anong ginagawa niyo doon sa loob? Siyempre may nagpupul, may nagkukwento. Mabuti pa nga at nakuripot yung assistant ko Hindi nagpainom kasi birthday niya November 23. Duling yan Kaya nakuripot siya, biro-biro, kaya lang ayaw talaga, hindi mo matinag na magpainom. Mabuti nga, inisip ko kasi yung kitchen na may ilaw, doon ang inuman namin sana. Mabuti hindi nagpainom, kuripot. Si Staff Sergeant Mamurik, Maximo Mamurik. Nakatulong patuloy yung pagkakuripot niya? Nakatulong, sa akin talaga nakatulong. Sabi ko salamat. Kasi kasi yung mahaba na table namin sa kusina, yun ang inuman. Pero nung bumanat na nung hinaras kami, mga 7 yan doon talaga natadtad. Tadtad lahat yan. Pati yung dalawang nagpupul naman doon, mabutit hindi na nadali, dumapa na sila. Yung andun sa tower, siyempre hindi makagalaw kasi yon ang direksyon ng ibang kwan Ngayon, anong reaction doon sa loob? siyempre ako, ang inuna ko, ipisto ko yung mga tao. Pabayaan mo yun na ipisto ko kasi doon ko nakita na yung kung saan-saan dumapa yung tao. Hindi dumapa yung tao ko sana, maggapang pupunta doon sa barricade. Hindi Kaya kung saan dumapa, doon na. Nararatel na. Kaya Buti may dala-dala kayo mga baril noon. Wala pa. pumunta ako doon sa kubo ko. Kinuha ko yung baril ko, automatic yan. Ngayon, hindi ako makakaikot kasi libre yung ilaw ko na paggaling ng sawmill Kaya ang ginawa ko para makaikot ako, isa-isa na pinuntahan ko yung ilaw. Pasag mo? Binabasag ko sa kwan, kaya lang siyempre nakadapa ako, mamaya mataas yan Dugsulin ko yung bombilya para kwan. Hindi na makita. Lahat ng nakailaw. Yun, saka na ako nag-ikot-ikot. Pinesto ko yung mga tao. Pero banat ng banat. Sabi ko, huwag kayong kwan. Huwag kayong magpaputok pag hindi kayo sigurado. Huwag maratil din. Huwag maratel. Kasi yung iba, wala talaga. Tapos, ang mahirap doon, sir, yung detachment ko, napalibutan ng puno ng nyog. Kaya kahit birahin ko, hindi mo makuha-kuha talaga kasi nandoon sa nyog yung puno ng nyog Naka-cover. Nakakuan. Kasi iniisip ko, pusang na, alas 12 na. Hindi naman mababago yung
yung umiilaw na yung bumabaril. Sabi ko po, wala ko, inisip ko talaga, tang na, wala, hindi. Kaya sabi ko sa mga tao ko, huwag kayong basta-basta magpaputok, sayang lang ang baril. Basta tignan mo yung bakod natin kung medyo gumanon na, umangat ka na at strapingin mo na. Kasi yung bakod namin, panay islab yan. Islab ng sawmill. Islab na kahoy. So, hindi sila basta-basta. Hindi basta-basta. Ngayon, pinag-isipan ko, yung tao kong isa, wala doon. M203 ang baril niya. Pinuntahan ko doon sa, alas 12 na eh. Hindi pa rin tumigil yung mga kalaban. Hindi tumigil na kan. Tapos testingan ko, tirahin ko, mamaya, doon din ang maapoy. Inisip ko talaga, sabi ko, nakalingid ito sa nyug. Hindi mo matira-tira yan. Ngayon, naisip ko yung baril ni Espejo, Corporal Espejo na M203, nung alas 12 na eh. Sabi ko, tagal na ito. Tagal na. Pero tumatawag sila doon sa, pati sa PFA, tumatawag doon na, oo, kumusta. Sabi ko ganito, pero yung reinforce, hindi naman basta-basta dumating kasi bulubundukin din eh. Baba sila, kan. At ang inisip ko, yung baril na Espejo, yung M203, yun, inisa-isa ko yung tapat ng pumuputok. Banatan ko yung nyug, daming bunga naman yan. Lubog yan. Siyempre, malaglag talaga, hulog talaga yan. Tapos sa isa naman, ganun ko. O doon sila, nagsialisan. Nag-withdraw. Nung may let's go na carbine, ay, alam ko na yan. Mag-let's go na yan. Withdraw na. Pero, hindi kayo pinapasuko doon sa loob? Hindi. Sumisigaw, putang na nyo. Maingay sila. Meron pang permera, ganun ang naririnig ko. Kuman nila? Oo, kuman. Pero kayo doon, Master, talagang... Pinisto ko na. Pinisto ko na yung tao. Mga kuwan ko, matibay naman. Kaya lang yung tao ko, halos kukunti na yung andun sa loob kasi namasyal pa yan, maagap ka yan, maaga yan eh. Pero ano, Master, hanggang sa tuluyan na silang nag-withdraw? Tuluyan silang nag-withdraw. Dumating naman yung reinforce ko, wala na. Mga alas 2 na eh. Nang madaling araw na. Pero kumusta kayo doon? Wala namang kwan, wala namang... Kasorte? Siyempre, inisa-isa akong pinisto. Isa akong pisto. Siyempre, tested ka na dyan at saka hindi ka na kinakabahan. Sige, more or less gaano kaya sila ka? Mga 80. Mga 80 kasi yung kabayan ko doon na dinaanan nila yung kabayan kong Ipugaw, sabi niya mga 80 yan kasi ang dami nila. So, ang hirap pala. No? Hirap. Pag maharas kayo. Ang hirap. Kaya lang kung maganda yung ginalalagyan mo rin at saka alerto kayo. Kaya, nagpasalamat kayo doon sa kuripot nyo na ano? Salamat ako kay Corporal Mamuri. Kasi nakunat siya. Hindi nagpainom. Pero kung nagpainom, hindi ko alam. Hindi ko alam ang kasasaad ko ngayon. Baka hindi pa ako nag-retire. Kasi, siyempre, yung mahaba na lamesa, siyempre, ang daming tao nag-iinom doon. Ubus doon, Hindi pa kaya ako pa ang nadali doon, pero awa ng Diyos. May plano. Pasalamat ako kay assistant detachment commander ko na assistant ko siya. Kung may gusto kang sabihin sa kanya, Kay yung assistant mo na yun. Kay assistant ko, pasalamat ako sa iyo. Kasi yun siguro ang sinabi sa Panginoon na sabi niya, huwag ka munang magpa-open ng
Kuan kasi meron na ganitong kuan. Kaya malaking pasalamat ko sa kanya. Salamat sa hindi ko naman masabi na kuan kaya lang. Yun siguro ang Plano. plano ng Panginoon na sabi niya, huwag ka nang magpainom sa birthday mo. Kasi kahit kaano ka biniro-biro ka pa ng mga kasama natin, pero hindi ka nagpatinag. Kaya salamat sa'yo. Kasi baka ako pa ang nadali. Maro din yung kalaban. No? Alam siguro nila, Master, na may birthday at alam nilang mag-inuman kayo. Kaya tinaon nila. Sa tingin mo. Hindi ko, kan kasi, ayan, parang nag-combine ang Aurora at saka Sabela Pero hindi naman yun kasi hindi naman bunganga yung assistant ko. So, Na, yun yung isa sa karanasan mo. yun ang karanasan ko. So, kailangan lang talaga para madipensahan mo. Master. Tapos, ang kondon, palagi kang andon. Palagi kang andon para mag-supervise, kaya para hindi ka makuha. At least na kuwan. Walang kaswerte sa inyo. No? Walang kaswerte. Ako lang ang medyo hindi makalakad kasi gapang ako dito, gapang ako doon. Siyempre, nung umaga na yan, bugbog ako sa hindi ako makatayo, hindi ako masakit na dito. Dahil sa kakaano mo. Dahil sa Kaka-monitor mo. Supervise mo doon. Di ba? May mga cup mo yun. Backup ko. Ang inaalahanan ko yung mga baka hindi nila alam yung pag hindi ko pisto ang mga yan, baka sila pa ang madali. Pero at least pinakita mo yung bilang isang detachment. Kaya lang, nung matapos na sabihin nila na nagagalit pa ako, siyempre magalit ako. Pinapagalitan ko, pati sundalo pinagalitan ko. Kasi, putang na, kasalukuyan ng butok, kung doon ka dumapa, doon ka naman, hindi ka maggusto. Kaya sinisipa ko. Kaya, nung matapos, reklamo nila ako na bakit daw ako naninipa. Siyempre, buhay. Dumapa ka lang doon sa loob ng kubo mo, doon ka na lang. Gantay? Hindi ka lumabas. Kaya siyempre ako, sinek ko lahat, kung nakapisto lahat yung mga tao. Kita ko, andun sa kubo. Hindi man lang lumabas. Siyempre, parang pagtanggal din ng nervyos yan. Kaya sinipa ko. Para, tignan, nung masipa ko na alis, medyo mabilis nang pumunta doon sa barricade. Yun yung isa sa Meron pa, harassment. may isang pa ako. Ano naman yung isa pang harassment mo, Master? Nung maharas ako dito sa, Pangalawa na yan. sa pangalawa, Pangalawang dito sa Nueva Ecija, taong sa bayan ng Karanglan, Nueva Ecija, taong 2006 yata. Kasalukuyan doon na yung laban ni Pacquiao at saka si Larios. Doon na yun ang matandaan ko. detachment commander ka pa rin. Ako ang detachment commander doon. So, ilang kayong naiwan? Ang mangyari doon, mga 1 week siguro, kasi ang dami kong asset kasi galing tayo sa intelligence, kaya karamihan, magtanim ako ng asset ko doon sa paligid ng kinalalagyan ko. Yung mga sityo, ganon. Kaya alam ko lahat ng galaw ng kalaban. Nung na yan, araw-araw na nagpapadala ako ng intelligence report. Hanggang doon sa dumating isang linggo siguro, kaya inisip ko, malapit na. Nung laban ni Pacquiao, July 1 yata yan, 2006.
alas 3 ng madaling araw, hindi ako mapakali. May tower na pinagawa ko kaya doon ang gwardiya. Pero lahat naman kompleto, safety doon. Ngayon, nararamdaman ko, bakit taol ng taol doon sa malayo na lugar kako. Tapos yung parang nagparamdam na ibang hindi ako mapakali. Tapos sabi ko kay De La Cruz, nagwardya doon sa taas, sa tower. Sabi ko, baba ka dito. Baba ka dito para, ang inisip ko at least na hindi ka mapuro dyan sa tower. Nung bumaba siya, habang nagkukwento kami, kasi siya ang naka-duty 12 to 2 ang duty niya. Ngayon, sumunod yung isang nakadetail na duty. Doon kami nagkwentuhan. Sinamahan ko siya. Ngayon, parang biglang may sumigaw na babae ang boses. Boses babae. Bera, sabi niya, sana, halos L-type anong style nila kasi nararamdaman ko, no. Doon ko pinesto at saka maganda yung ginawa ko doon na running trenches. Kaya makaikot-ikot na ako. Pero ang naiwan doon, ang dami akong cup ko. Doon ko nga inisip na ang dami akong cup ko, 6 lang ang nakapumasok. Tapos ako, tapos yung assistant detachment commander ko, lasing pa. So, 8 kayo doon? 8 kami. Ngayon, ikot dito, ikot doon, kasi may running trenches na ginawa ko Libre akong umikot-ikot. Yun. Bera, utay-utay na nga yung tower buti nga't pinababa ko si De La Cruz na sabi ko, baba ka. Ayun. Merong babae, parang babae ang boses niya na nagkukumat. Meron na permera, gano'n, segunda, gano'n. Siyempre pag ganyan narinig ko, pag dito sila banda, pumunta ako doon kasi baka doon ang hanggang medyo makita nila siguro na hindi nila kayang pasukin. Medyo 4:30. Kita ko yung relo ko 4:30. Doon sila nag-umpisa na sumisigaw na doon sa malayo doon na putang mo, ganyan. Visit ka, meron ka na yung panahon. Sabi niya siyempre magsisigawan kami. Survive din kayo doon? Survive kami doon. Kaya lang, doon ko nakita yun ang itinuro yung isang batalyon commander ko doon na doon ko na-experience yung trenches. Dapat may butas, diretso butas. Medyo paikot-ikot para hindi maganda. Walang kuwan yan, Master? Walang tigil ang putok nila? Walang tigil. At meron pa sila, M23, wala? may M23, nire-rainbow nila ang galing din. Ang galing kasi andun sila sa baba. Magre-rainbow yan, eksakto doon sa pergola namin. Pergola, tumakbo ako doon sa pusang na biglang yan na magaling din yung nag-rainbow ng M23. Pero ang hindi ko meron silang sinisindihan na yung parang sa Pasko na bub, bub. Naririnig ko, wala namang bumagsak. Ibig sabihin, pang nila. Pang say-off? Oo. Pero yun yung pang Pasko pa, yung sinisindihan mo parang
parang suyot ba na kwan. Kumusta yung mga tauhan mo doon? Ipinesto ko, konti ang kwan. Basta sabi ko, pag bantayan mo yung bakod, yun ang silip-silipin mo. Pag makimaramdaman mo na, strapingin mo. So, yun lang talaga yung diskarte mo palagi sa harassment ko, yung para mag-survive kayo doon. Oo, yun ang kwan ko. Talagang kwan. Awa ng Diyos, ang daming wounded naman sa kanila. Sa kalaban? Pumunta yung 48 yata, 48 IB. Nagkwan sila. May namatay doon sa paakyat ng bundok. Meron pang nabubulok doon. Kinain pa ng baboy ramo. Pero sa inyo walang nangyari? Walang pan. High ground kami, kaya walang pan. Kumbaga tested ka talaga sa mga haras-haras na yan, Master. Oo, parang pan. Ganon din ang kan siguro. Kasi kuhan dyan talaga, wag lang mataranta kagad. Huwag kang, hindi, normal yan yung, pero within seconds lang. Normal yan, kaya lang within seconds, medyo makuan ka na. Huwag na yung na-nervyos ka hanggang maubos ang labanan. Siyempre, normal yan yung biglang makuan ka. Pumasok na paano, isip mo na pusang na. Narid ako naharas ako kan. Yan ang alerto ka lang. Kasi yung iba, naranasan ko yan, yung mga tao ko, yung dumapa nga doon sa kan, wala doon sa posisyon, andun na. Kasi nasyak na doon yan naman ang pasalamat ko doon na walang nadali sa amin. Pero sila ang nadali. Ang daming pondit sa kanila. Meron pang mga patay doon sa bundok kasi nag-reinforce yung 48. Tapos yung yung jet plane pa. Jet plane. Parang pinikula nga doon sa akin nung araw na yun. Kasi binomba yung bundok talaga. Yung malapit sa akin. So, pangalawang kwan yun. wala ka ng pangatlo? Wala. Kasi 2006 yan 2014 magre-retire na ako. So, yun lang, Master. Anong message mo? Ang message ko sa kapwa ko na kasi galing ako sa mahirap, pumasok ako sa sundalo. Oo, minsan meron tayong hindi magandang gawin pero dahil sa tumagal tayo sa sundalo, meron tayong napag-aralan kaya humaba ang serbisyo natin. Kaya lang, medyo alerto tayo. Kaya hindi ako kwando sa ibang, halimbawa sa patrol base na nilulusob, kung hindi kayo alerto talagang pasok kayo. Kaya malaking pasalamat yung mga opisyal ko doon sa unit ko, salamat ako sa kanila kasi kahit na nakuhan ka naman. Na survive. Oo. Sa mga kabataan, Master, na gustong serbisyo din. Sa mga kabataan na kung wala kayong ibang pumasok na kayo sa sundalo. Kasi ako high school graduate po ako, hindi ko kaya na magkolehiyo. Kaya pumasok ako sa ganitong sundalo pero okay naman. Lalo ngayon na hindi masyadong ang natin. Kaya kung gusto ninyo, pwede nang pumasok. So, yun lang sa akin, Master.